May kakalikutin tayo isang laptop na Lenovo E520. So ang problema nito mga kalikot, naghahang siya. Minsan tumutuloy sa kanyang operating system pero masyadong mabagal. Tapos minsan naman hindi na siya tumutuloy. Nagre-restart na lang. Shoutout natin si Boss Romy Claro. So siya yung may-ari nitong laptop na nire-repair natin mga kalikot. So kapag bago lang po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at paklik na rin ng ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara guys, kalikutin na natin siya. Tara. Try muna natin mga kalikot. Yan, para ma-check rin natin kung ano yung problema niya. So ito, nung pinunta dito sa bahay, na-try na natin to mga kalikot. Yan, bakit wala siyang power? Baka yung saksakan natin. Bakit ayaw na? So nung trinay kasi natin to, nag-power naman eh. So ayaw na mag-power. Nilagyan natin mga kalikot ng external keyboard natin kasi naka-disable pala itong keyboard niya mga kalikot kasi tayo rin nag-disable dati nito nung unang paayos niya sa atin. So ngayon naman, yun nga yung problema niya. So try muna natin. Ayan, may display naman siya. Ayan, dito tayo sa Start Windows normally. Ayan, enter natin. Check natin kung tutuloy siya sa operating system niya. Pero nung unang try din namin, mga 3 times ko siyang na-try mga kalikot. Nung nandito pa yung may-ari, minsan okay yung pagpunta niya sa operating system, okay naman. Hindi masyado matagal. Pero mayroon din yung sobrang tagal talaga, katulad niya, no? So ito guys, naka-disable na yung keyboard niya, yung original keyboard niya. Ayan siya guys, stuck up siya. So may posibilidad na may delay na or may error na yung kanyang hard drive. Kaya mabagal na yung pag-boot up niya sa kanyang operating system. So ganyan na lang siya mga kalikot. Tapos minsan din nagre-restart na lang siya kusa. So yan yung problema niya. Ayan o, sobrang tagal na. So ang problema natin, wala tayong Windows 7 na bootable na pang-reformat natin mga kalikot. Tapos sabi niya mas okay sa kanya yung Windows 7 kasi mas kabisado niya. So ang problema natin kung paano natin siya i-reformat. So mayroon tayo dyan yung Windows 10 at saka yung 11. So yung Windows 7 kasi medyo pawala na siya. Pero try natin gawa ng bootable ulit ng Windows 7. Tapos try natin ulit na i-reformat ng Windows 7 mga kalikot. Pero sa bagay sabi niya naman kung Windows 10 okay lang din naman. Pag-aralan niya lang daw pero mas kabisado niya kasi yung Windows 7. Kung baga yan na yung nakasanayan niya. So ganyan siya mga kalikot. Try kong pasukan muna ng Windows 10 na bootable. Try muna natin pumasok sa F8 para check natin yung last niya. Ano ba yung tawag nun? Ito yung last good configuration. Yan, try natin yan. Baka pumasok siya dun sa kanyang operating system. Ayan, so ganun pa rin siya mga kalikot. Yan, off muna natin. Naghahang talaga siya. Try na lang natin na siguro para hindi na tumagal yung natin. Format na lang natin sa Windows 10. Ayan, mukhang hindi niya na-detect yung ating flash drive. Parang iba ata itong nailagay natin na flash drive. Ayun. So ilipat nga natin itong USB natin. Ayun, mali pala yung nilagay natin na USB mga kalikot. Yung isa pala. Ayan, itong isa pala mga kalikot yung may laman. Wala palang laman yung ating isang flash drive.
Ayan, pasok ulit tayo sa kanyang BIOS settings. Press natin yung F1. Ayan. Try na lang natin siya na i-format mga kalikot sa Windows 10. Ayan, so okay na yan. Pagbutin natin sa ating bootable USB. Tapos check rin natin mga kalikot kung naghahang siya kapag pinoformat natin. Kasi mayroon din tayong naayos dati na na-format natin siya pero mabagal pa rin. So ito guys, check natin. So kung normal naman siguro nakorap lang yung kanyang operating system. Bali i-format na lang natin ng Windows 10 kasi para masanay na rin yung may-ari. Kasi pawala na rin yung Windows 7. Ayan. So obserbahan natin siya kung mabagal kapag nagre-reformat tayo or kung pinoformat natin siya. Ayan, mukhang normal naman yung takbo niya or pag nagpa-process siya. Ayan, ipoformat na natin siya mga kalikot. So ito yung partition number 3. Yan yung mga importanteng files niya. So dito tayo magpo-format sa partition number 2. Yan. Format na natin. Tapos obserbahan natin mga kalikot yung galaw ng unit or yung takbo niya. Baka sobrang bagal niya, so baka may problema na rin sa kanyang hard drive or may delay siya. So yun yung obserbahan natin mga kalikot, yung habang nagpo-format siya mabagal or naghahang. So update ko na lang kayo mamaya mga kalikot. A few moments later. Update tayo mga kalikot dito sa ginagawa nating laptop na Lenovo na E520. Natapos na natin siya na format mga kalikot. Kaso ang problema, medyo mabagal talaga siya. May problema sa kanyang hard drive. Mukhang may delay siya. Kapag una okay naman, pero pag ginagamit na natin siya, medyo may pagka-delay, lalo na kapag nagbubukas na tayo ng drive doon sa kanyang drive D. So mukhang yung delay niya mga kalikot sa naka-partition. Ayan o, nakapindot na tayo pero matagal magkuhan. Pero minsan sobrang tagal niya kapag binubuksan natin itong drive D na to. Tapos nung pinoformat pala natin ito mga kalikot, itong drive D, may lumabas na error. Sobrang tagal niya nag-scan dito sa drive D na to bago natin siya na format. So mukhang may problema dito sa drive D niya. And then nakausap natin yung may-ari mga kalikot, nagpabili na lang siya ng SSD. So i-upgrade na lang daw natin ng SSD itong laptop niya. Tapos gagawin niya na lang backup itong dating hard drive niya. So off muna natin, baklasin natin yung kanyang hard drive. Tapos linisan na rin natin mga kalikot. Ayan guys, oh. Napindot na natin siya pero matagal siya mag-react. Nakabili na tayo guys ng SSD niya. Bali kakabit na lang natin. Ito na yung bagong SSD natin mga kalikot. 480 yung pinabili niya kasi ginagamit niya kasi ito sa sound system niya. Baklasin muna natin mga kalikot. Buti dito lang sa likod niya yung hard drive niya, hindi na natin binabaklas dun sa loob. Mas madali na lang natin na baklasin. Linisan na din natin yung kanyang RAM. Ibalik na natin yung RAM niya mga kalikot, natapos na natin siya na linisan. Tanggalin muna natin dito sa kanyang casing, tapos yung SSD yung ilalagay natin mga kalikot para hindi siya maalog-alog. Kung paano natin siya tanggalin mga kalikot, ganun rin yung pagkabalik natin itong ipapalit natin. So kung paano natin siya tinanggal, ganun rin yung pagkabalik natin. Ayan.
Subukan na natin siya mga kalikot. Bali, po-format pala natin ito mga kalikot kasi wala pang laman yung kanyang SSD. Power na natin. So, pasok lang tayo sa kanyang BIOS settings. Ayan, kahit hindi na pala tayo pumasok sa kanyang BIOS settings, nag-boot na siya doon sa ating bootable USB. So, enter na lang natin. Bali, ipoformat ko muna siya mga kalikot. Update ko na lang kayo mamaya kapag maganda yung performance niya habang nag-re-reformat siya. Kasi yung dati niya, ito, masyadong mabagal kapag pinoformat natin siya tapos may error doon sa kanyang drive D. Habang pinipix niya yung error doon sa drive D, sobrang tagal niya. So ito, lumabas na kagad yung papunta doon sa kanyang format. Hindi katulad yung dati niya, talagang may delay siya. Yung parang may nakadiin na, ayan, nakadiin pala yung ating keyboard. Gawan muna natin pala ng partition. Gagawin ko na lang mga kalikot na 150 GB yung ating operating system, tapos yung matitira, yun na lang yung sa files niya. So 150,000, ayan. Equivalent ng 150,000 mga kalikot, yan yung 150 GB. Yan, apply natin. Tapos yung matitira, yun na lang yung yan, 300.6 GB. Ito yung sa files niya. Ayan. Okay, update ko na lang kayo mamaya mga kalikot kapag natapos na siya nag-reformat. Tapos obserbahan rin natin kung mabilis siya mag-format. Much later. Natapos na natin siya na format mga kalikot. Inobserbahan natin siya. Mga 8 minutes siya na nagpo-format mga kalikot, lahat-lahat na yun. Ayan, mas mabilis na siya ngayon mga kalikot kaysa yung dati niya. So lalagyan ko muna siya mga kalikot ng mga apps, tapos yung drivers nitong laptop. So update ko na lang kayo mamaya mga kalikot kapag natapos na natin. At least bumilis na siya mga kalikot. Hindi katulad yung dati niya. So ang problema na lang natin dito kung paano natin ililipat yung laman nito, yung mga songs niya. Hindi pa kasi tayo nakabili ng natin, ng enclosure. Okay, update ko na lang kayo mamaya mga kalikot. 2,000 years later. Natapos na natin na installan ng mga apps mga kalikot, tapos yung drivers niya. So tanungin na lang natin yung may-ari kung ano pa yung pwede nating idadagdag. So at least smooth na yung kanya mga kalikot, yung galaw ng laptop niya. Yung dati niya kasi kapag nag-open tayo ng ganyan, masyadong delay. So at least okay na siya mga kalikot. Ang ginawa lang natin na nagpalit lang tayo ng SSD. Tapos na-reformat natin siya. So yun lang yung ginawa natin dito sa laptop na to mga kalikot. So poproblemahin ko na lang kung paano ko ilipat yung mga files niya. So may mga files kasi siya dun sa dating drive niya. So hanggang dito na lang siguro mga kalikot yung video natin para dito sa ating laptop na Lenovo. At least okay na yung kanyang operating system, hindi na siya naghahang or nagdi-delay. So maraming salamat guys sa panonood ng mga video natin. Sana makatulong ulit tong video na to sa inyo. Kapag bago lang po kayo sa aking channel at nagustuhan nyo itong ganitong mga video, huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at paklik na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So maraming salamat, ingat kayong lahat, God bless ating lahat mga kalikot. Bye-bye.